Bus company ng pinagmulan ng karambola sa SC Tex, pinatawan ng 30 araw na suspensyon ng LTFRB, habang 300,000 pisong pabuya ipagkakaloob sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa bangkang nakabangga sa dalawang mangingisda na nasawi sa Bien Unido, Bohol. Si Virgil Parba magbabalita. Nasampahan na ng kaso ang driver ng Solid North Bus na sangkot sa naging karambola, isang trahedya na naganap sa Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX sa San Manuel, Tarlac City, kung saan naipit sa pagitan ng isang 18-wheeler truck at nasabing bus ang isang Nissan Irvan at Kia Sonet. Sinuspindi na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang buong biyahe ng Pangasinan Solid North sa loob ng 30 araw. Sa paunang investigasyon, lumalabas na nakatulog ang driver ng Solid North Express Bus kaya bumangga ito sa dalawang sasakyan sa harap nito. Nagnegatibo sa alkohol ang sospek ngunit tumangging magpa-drug test. Nakalabas na sa ospital ang mahigit 30 katao na nasugatan sa nasabing insidente. Ang mga naiwang pamilya naman ng biktima walang ibang panawagan kundi hustisya. Kasabay ng hamon sa driver ng bus na magpa-drug test kung talagang hindi ito gumagamit ng iligal na droga. Alas 5 ng umaga nitong Mayo 2 nang nagkabanggaan ang bangka ng dalawang mangingisda na kinilalang sina Rene Reyes Awas alias Ag-Ag at BJ Manayos alias Budon na pawang mga residente ng Malingin, Bien Unido sa Bohol. Patay na ang isa sa mga biktima ng matagpuan ng rescuers habang ang isa'y naitakbo pa sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Inaalam pa ng mga kapulisan kung sino ang may-ari at sakay ng bangkang bumangga sa mga biktima na agad tumakas matapos ang insidente. Inanunsyo naman ni Bohol Governor Erico Aristotel Aumentado na magkakaloob ito ng 300,000 pisong pabuya sa sinumang makapagtuturo sa mga nakabanggang bangka at mga sakay nito. Naharang na mga tauhan ng Zamboanga City Police Office at City Intelligence Unit ang malaking shipment ng pinaghihinalang smuggled cigarettes na nagkakalaga na mahigit 36 na milyong piso at nasa kote ang 3 sospek. Nagtungo ang mga otoridad sa League Marine Port, Barangay Campo Islam nitong alas 9:30 ng umaga ng Mayo 2 matapos makatanggap ng confidential tip na mayroong darating na mga kahon ng pinaniniwala ang kontrabando. Nasa pangangalaga na ng Bureau of Customs ang nasa 642 master cases ng assorted cigarettes, habang ang mga hindi pa pinangalan ng sospek ay hawak na ng mga kapulisan at kahaharapin ng mga ito ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Natagpo ang wala ng buhay at tila 3 araw ng patay ang mag-ina sa sarili nitong bahay sa Barangay Talugonoy, Malita, Davao Occidental kamakailan. Sa ulat ng Malita Police Station, nasa state of decomposition na ng kanilang matagpuan ang babae na edad 17, katabi ang anak nito na 6 na buwang gulang pa lamang na pawang may mga taga sa ulo. Napag-alaman na Abril 15 nang humarap sa barangay ang mag-asawa dahil sa hindi pagkakaunawaan. Sospek sa krimen ang mismong padre de pamilya na kinilalang si Aldrin Mansalayaw na ngayon ay hawak na ng mga otoridad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Virgil Parba, SMNI News.